Ngayon po ay nasa Ezekiel chapter 42 na po tayo. Ezekiel chapter 42. At ang title ng ating pag-aaralan ay, hello Ate Dan! Namiss ko yung kamay na yon. Ikaw lang ang naaalala ko kapag may lumalabas na gano'n. Alam ko ikaw yon. Ate Dan, hello po. So, ang title ng ating pag-aaralan ay pinamagatan, paki-live comment po, A Life Set Apart for God. A Life Set Apart for God. Yan. Praise God. A life set apart for God. So Ezekiel sees the temple vision, and in chapter 42, he describes the rooms for the priests. Okay, so meron mga kwarto for the priests. Ito po yung mga places they would prepare, eat the holy offerings, and change garments before and after ministering. So it may sound like just architectural details, but in reality, it teaches us powerful truths about holiness, preparation, and living set apart for God. So tayo po, mga kapatid, tayo mga naglilingkod, tayong kumikilala sa Panginoon, hindi na po tayo makamundo. Tayo po ay makalangit na. At may mga pagkakataon na isa-set apart tayo ng Panginoon. And holiness is one of the things na gusto nating mangyari sa ating mga buhay, at yun din po ang gusto ng Panginoon. Ano po ang command sa atin ng Lord? Be holy, for I am holy. At ang holiness po ay ang pagsaset apart natin sa mundong ito. Ang hindi natin paggawa at pakikisama sa kung ano ang ginagawa ng sanlibutan or mga secular things in this world. So iba na po tayo ngayon. Ibang mga nilalang na po tayo. Mga bagong nilalang na. Amen? So hindi na po tayo yung dating gumagawa ng mga bagay na nakagawian po natin. Kailangan po ay may pagbabago. Maraming mga Kristiyano po ang iniisip nila na ang paggawa ng mabuti ang magliligtas sa kanila. O naiisip nila na kapag marami na silang naibibigay sa church o naidodonate, ito ang magliligtas sa kanila. Pero hindi po. Ang tunay na magliligtas sa atin, of course, ay ang pananampalataya natin kay Jesus. At ang pananampalataya natin sa Kanya will lead us into repentance. Pagsisisi sa mga bagay na mga kasalanang nagawa natin. At ang mga bagay na iyon ay dapat po nating tinatalikuran. Kaya po, set apart. Set apart. Kaya alam nyo, minsan may mga sakripisyo po tayo eh. Alam nyo yung mga sakripisyo? Hindi ka na nakikisama sa mga dati mong sinasamahan. Or very limited na lang yung pagsama mo sa kanila. Especially if you know na hindi sila makakabuti para sa'yo. May mga tao kang ile-let go. May mga relationship ka na, alam mo yon, parang isasakripisyo. Because you want to follow the will and the ways of God. Ang power talaga ni Lord. Amen. So yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Ako po wala na akong friends talaga kasi po di nakakabuti sa akin po. Alam niyo ako din. Hindi naman sa wala akong friend. May mga kaibigan ako. Pero hindi na ako madalas na nakakasama sa kanila. Hindi na ako madalas nakakasama. So most of my time nandito, 'di ba? Nagla-livestream, nag-share ng Word of God. Most of my time I really devoted sa paglilingkod sa church. No? Kasi sa totoo lang, may mga kaibigan talaga tayo na alam niyo na pag nakakasama nyo, medyo nag-iiba yung mga mga nagagawa natin. Alam niyo yun? May mga kaibigan kasi tayo na open tayo. 'Di ba?
Ako din, pastor, as in virtual friends na lang, pero sinashare ko sa kanila ang gospel. Praise God! Kaya po mga kapatid, yung pagsiset apart natin ay makakatulong din po sa atin yan. Sabi nga po, di ba? Show me who your friends are and I will tell you who you are. Kung sino ang lagi mong nakakasama, meron po yung impluensya sa'yo. Yes po, si Pastor Noel kasi po yung nag-share kanina ng teaching. Kung sino ang lagi mong sinasamahan, kung sino ang lagi mong kasama, maiimpluwensyahan ka. Kaya ito rin po ay paalala ko lang din sa mga kaibigan po natin sa mga ibang bansa, mga OFW friends po natin. Mas mahirap po sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi malayo kayo sa mga taong nakakakilala sa inyo. No? So, mas malaya kayo na nagagawa or pwedeng gawin sa malayong mga lugar. Kaya, ingatan niyo po ang inyong mga buhay sa pamamagitan ng pagsama sa mga tamang tao. Your circle matters. Ayun, 3 lang daw. Lang di pa lagi nag-uusap. Opo, totoo yun. No, ingatan nyo po. Ako po wala akong matawag na kaibigan kasi yung mga tinawag kong kaibigan noon, grabe, nagbabackstaban sila. Di ba, nag-away-away na, nag-hiwalay na sila. Kaya po, yun lang. Tama yon, quality over quantity, sabi ni CL. Tama yon, quality over quantity. Doon tayo sa konti pero solid. Tama? Konti lang pero solid yan. At pumili ka ng mga tao na magdadala sa'yo papalapit sa Panginoon. Yes, Benor. Tama. Si Lord, ako din, si Lord ang best friend ko. Oo, nako, pag sumama kayo sa mga negatibong tao, magiging negatibo din kayo. Pag sumama kayo sa mga matatakutin, magiging matatakutin din kayo. Alam nyo, ito po bibigyan ko po kayo ng tip. Si Lord po ay reachable siya. Hindi siya unreachable. Pwede nating, pwede tayong magsumbong kay Lord. Alam mo yun, ako pag nakikipag-usap ako kay Lord, during my prayer, as in personal, para ako nakikipag-usap sa kaibigan. Yeah, para ako nakikipag-usap sa kaibigan. Dati sila pag walang other friends, bata pa ako. Tama. Si Lord lang sapat na. Surround yourself with the godly people. Hello po, Mami Lynn. Tama. Si Mami Lynn yan, lagi kong kasama. Surround yourself with the godly people. Piliin niyo po kung sino yung mga nakakasama niyo. Very timely po ang topic, Pastor. Amen. Kasi gusto ng Panginoon na na madala ka niya, na lumalim yung relasyon mo sa Kanya. Ngayon, kung yung mga sinasamahan mo ay yung mga taong naglalayo sa iyo sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Wow! Praise God, Elaine. Praise God. Both of you are Christians. Diba mas maganda po yun na kayong dalawa ay naghahatakan pataas? No, mas mapalapit pa nakwento ko na sa inyo yung triangle of relationship, 'di ba? Yan, triangle of relationship. Ano yung meron sa triangle of relationship? Kayong dalawa nandito sa baba at the more na kinikilala nyo si Lord pataas ay nagkakaroon din kayo ng pagmamahalan at napapalapit din kayo sa isa't isa. So pataas kayo, kinikilala nyo si Lord, and the more you love God, the more you love one another. Amen? So, yun po ang sikreto sa isang relasyon. Mahalin nyo ang Panginoong Hesus. Siya ang maging sentro ng inyong buhay. Siya ang maging sentro ng inyong pagmamahalan. Okay? Praise God. Sa lahat po ng relasyon, dati po, work, laging ang backstab, sobrang toxic, hindi ko na yung environment. Oo. Sa totoo lang, kapag toxic yung environment, kahit gaano pa kataas yung sahod, parang ang hirap magstay.
Ang hirap magstay. Kaya buti na lang may Lord tayo sa ating mga puso. Mahal na mahal niya tayo. Tama. Iba kapag merong Panginoon sa atin. So, 3 points, mga kapatid. 3 points, paki-live comment na lamang po. Irene Takayama. Hi, Ate Esang. Hello po, Ate Esang. Pwede po ba nating i-share? Sige po, sama-sama po tayong mag-share. Come on, sa 200 na nandito ngayon. Please keep on sharing, repost, and add this live to your story. Yes po, kakasimula pa lang, magpo-point 1 pa lang po tayo. Pag maganda ang topic, napapatagal ako eh. Napapahaba tayo eh, no? At medyo gabi na, magmamadaling, mag-aano na, hating gabi na. At gising na gising pa ang mga tao dito. Ano po ang meron dito? Kami po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Opo, ang ganda ng topic kanina. Sabay-sabay tayo magpupuyat para kay Lord. Amen. Ay, oo nga, Wednesday ngayon may grounding pa. Ako po. Grounding pa. Sige, number 1, mga kapatid. Pilitin nating matapos ng alas 12 para makapag-grounding session po tayo. Kaya napakatagal kanina, no pass. Po. No pass, hindi mo siya mataas yung anak ko ngayon, bawi lang. Amen. Kahit anong mangyari sa atin, di ba? Magtiwala ka pa rin sa Panginoon. So, number 1, mga kapatid, holiness means separation. Amen, Cyrus. Tama yan. Ako din. Yes po, actually we already prayed for Cebu earlier. We already prayed for Cebu. So number 1, holiness means separation. Hello, Sojourn. Wow, ang daming rose yan. Thank you po, Sojourn. God bless you. Holiness means separation. So the priests had to change their garments before leaving the holy place. And this symbolized separation between the sacred and the ordinary. I'm so blessed to have a Pastor Harold in my life. Naging instrument siya ng Lord sa paglilingkod ko. Amen po, Mami Lynn. At ako po ay isa po ako sa mga anak-anakan ni Mami Lynn dito sa church. And I am blessed na kahit malayo ako sa pamilya ko ay merong mga nanay at mga tati nag-aalaga sa akin. At kasama na po dyan si Mami Lynn. Kaya Mami Lynn ang tawag ko sa kanya. Yan, yung si Glory Lynn, yung pangalan, Glory Lynn Burton. Mami Lynn ang tawag ko sa kanya. So, holiness means separation, and this symbolized separation between the sacred and the ordinary. God calls His people, makinig po kayo, God calls His people not to blend in with the world, but to live distinctly. Ulitin ko po. God calls His people not to blend in with the world, but to live distinctly. Huwag daw po tayong kung ano ang ginagawa ng mundo ay ganoon din po ang ginagawa natin. Tayo po ay tinawag ng Panginoon upang mabuhay po ng may kaibahan. Ulitin ko po, God calls His people not to blend in with the world, but to live distinctly. Merong kaibahan ang ating pamumuhay. Hindi po tayo magiging kagaya ng iba. Sabi po ni Dr. Jose Rizal, our national hero, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama po ba? Kabataan, ang pag-asa ng bayan. Naniniwala po ba kayo doon na kabataan ang pag-asa ng bayan? Kasi ako po, kung ako yung tatanungin nyo, kung totoo na ang kabataan ang
pag-asa ng bayan. Bakit maraming kabataan ngayon ang lulong sa droga? Bakit maraming kabataan ngayon ang maaga na nabubuntis? Early pregnancy, teenage pregnancy. Bakit maraming mga kabataan ngayon ang nagre-rebelde sa pamilya, sa mga magulang? Alam niyo kung anong paniniwala ko? Ang paniniwala ko po, ang Kristiyanong kabataan ang tunay na pag-asa ng bayan. Ang mga kabataang may Kristo sa puso, ang mga kabataan na nabubuhay para kay Kristo, sila po ang tunay na pag-asa ng bayan po natin. Yung may takot sa Panginoon, yung may malalim na pagmamahal sa Diyos, may fear of the Lord, may love of the Lord, love for the Lord. Yung hindi sila, dahil sinasabi ng mundo ganito, susunod tayo, hindi po. Kaya nilang mabuhay ng may kaibahan. Kaya nila, kahit na sila po ay i-bash, kahit na sila ay i-cancel ng mga tao, pero kung ang pinag-uusapan po ay paninindigan sa kung ano ang tama at sinasabi ng Diyos, tatayuan po nila yon. Tatayuan po nila yon. And we Christians, today, we are God's priests. We are called to be different in our values, speech, and choices. So, pwede niyo po bang ilagay sa live comment? Paki-live comment lamang po. Sabihin niyo, ako ay kakaiba. Yan, ako ay kakaiba. And this is our declaration. Tayo ay kakaiba. Hindi tayo kapareha o kapareho ng mundong ito. We are called to be different. Kakaiba po tayo. We are not ordinary, but we are extraordinary. We are not natural because we are walking in supernatural. Amen po? We are called to be different. Saan po? In our values. Yes, magkakaiba po tayo ng mga paniniwala, magkakaiba tayo ng mga prinsipyo, magkakaiba tayo kung paano tayo pinalaki ng ating mga magulang sa kung ano ang tama at kung ano ang mali. But this time, magkakaisa po tayo. Magkakasundo tayo sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Doon po tayo magkakasundo kung ano ang sinasabi ng Word of God. Kasi mag-aaway lang tayo kung ilalaban ko sa inyo na ang tinola ay, ang gulay na nandoon ay, ang tawag doon? Sayote ba? Sayote. Tapos sasabihin mo, ay hindi, papaya. Diba? Mag-aaway pa tayo. Papaya o sayote. Diba? Kasi magkaiba tayo ng pagpapalaki eh. Sayote, hindi papaya. Sabi ko, hindi sa amin papaya eh. Diba? Mag-aaway tayo kasi magkaiba tayo ng paniniwala. Yung iba, sayote at papaya. O, diba? May sayote sa tinola, pwede rin papaya sa tinola, pwedeng sayote at papaya sa tinola. Iba-iba po tayo. Kapag pinilit natin yung gusto natin, mag-aaway lang po tayo. Apple sa tinola. Apple daw sa tinola. Oy, pero may natikman ako nung nagpunta ako sa Aurora. Mami Lynn, nung nagpunta kami sa Aurora, merong buko sa tinola. Sino nang nakatikim nun? Choco na gatas o gatas na choco? May buko sa tinola. Talaga? Yes, Bert. Binakol ang tawag doon. Alam niyo yun? Galing niyo ah. First time kong nakakain nun, nung time na nagpunta kami sa Aurora. At ang sarap-sarap nun. Kailan ba yun? Last year pa yun eh. Last year pa yun. Galing. Ano po din ng church? JL Pulumbuhangin po. Yes, first time ko nakakain nun. Last year. Sarap na matamis-tamis. So, meron din watermelon sa sinigang. Ay, teka lang, nagugutom ako. Huwag muna tayo mag-usap ng pagkain kasi may nagpa-fasting pala. Baka magutom sila. Last year. Pero ang sarap nun. Solid. Binakol yon, binakol. Ako, meron din sinigang sa santol. So, yung ibig ko sabihin dito, iba-iba tayo.
Hindi natin pwedeng ipilit yung sa akin at sa'yo. Mag-aaway tayo. Pero tayo po sa pananampalataya, magkakasundo tayo kapag ang atin pong standard is the Bible, the very Word of God. Hi Aki, yes, pinag-pray namin kanina during our opening prayer. We earnestly and wholeheartedly pray for our mga kababayang sa Cebu. And we just entrust them in the hands of God. Hallelujah. So, yun po mga kapatid, ang ating standard ay ang salita ng Panginoon, the Bible. Okay? Para hindi tayo mag-away-away. Sa mga values natin, amen, amen, amen. Sa speech natin, mga kapatid, okay, we are called to be different in our speech. No more bad words, okay? No more bad words. At yung mga terms na ginagamit natin, be careful, be mindful. Alam niyo po, sabi sa isang quotation na naalala ko lang din, we may win the argument, but lose the relationship. Pwede kang manalo sa isang argumento, pero nawalan ka ng relasyon sa tao na yun. Diba minsan yung parang hindi ka nagpapatalo. Yung lagi kang merong rebat. Meron ka laging sagot sa mga sinasabi sa'yo. Ayaw magpatalo eh. Diba? So sige, panalo ka na, pero nasira ang relasyon na meron ka sa tao na yon. Alam mo, hindi naman po palagi. Hay Aki, talaga ba? Nakakatawa naman. Praise God. So, hindi naman ibig sabihin, mga kapatid, no? Yan, palagi may rason, di ba? Ang taas ng pride, totoo yan. Ayaw magpatalo. So, may mga ganong klase mga tao eh. Di ba? But be careful. No? Be careful. Kasi sige, pwedeng manalo ka dyan, pero sayang yung relasyon. Sayang. Ano pa? The way we deliver, kung ano yung gusto mong sabihin sa tao. May naalala pa ako, Pastor, yung dating ako po. Praise God. Yan si Mami Lynn. Napakalaki ng nakita kong transformation sa buhay ni Mami Lynn. Nako, kung kasama niyo sa church, no? Sobrang laki. Nakakatawa si Lord. Grabe, nakita din namin yung dating siya. Gusto sila lagi taman. Wala ka natin na Panginoon. Ganyan ako. Ayan, Mami Lynn, no, pati si S. Closet, ganyan daw. Hindi nagpapatalo. Ngayon, grabe pagpipigil ko. Amen, amen, amen. Amen. Marami tayong binago. God bless Aki sa iyong buong pamilya. How about pinanay mo na active sa church pero masakit mo sa mata? Ayun nga po yung sinasabi ko eh. Sabi, tingnan nyo sabi dito, how about yung nanay mo na active sa church pero masakit magsalita at mataas ang pride? Ito po, makinig kayo sa akin. Huwag po tayo na sobrang active sa church, na ang bait-bait sa church, na napakagalang sa church, pero pagdating sa bahay, bumabagsak tayo. Bumabagsak tayo. Kaya alam nyo kung bakit may mga family members na ayaw umattend sa church? Bakit? Kasi nakikita. Doon sa umattend sa church, iba ang ugali at iba ang ugali sa bahay. Kaya alam nyo ako, una kong ginawa din sa akin para mawin ko yung family members ko, may pagbabago sa akin. Pinakita ko talaga yun sa kanila. Relate much me dito, Ate Dan. Yan, nakaka-relate, di ba? So, ang mga kapatid, pakita natin na may pagbabago. Alam niyo po, the best evangelism tool. The best evangelism tool natin, paano ka makakapag-win ng soul? Paano ka makakapagdala ng tao sa Panginoon? Anong gagawin mo? Pakita mo kung paano ka binago ng Panginoon.
makita mo kung paano ka binago ng Panginoon. God bless you, Yumeko. God bless you. Take an action po para maging inspiration ka nila, Pastor. Amen. Amen. Yung active yung magulang, youth kapatid sa church, pero iba ang ugali sa bahay. Tama. Ay nako, marami pong ganyan. Marami pong ganyan. Kaya ito po, at least dito sa community natin, pwede ko po kayong pangaralan, no? Sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga kabataan, if you want to win your family members, if you want to win your friends, make sure kung ano ang pinapakita mo sa loob ng church at kung ano ka at sino ka sa labas, iisang tao lang. Kung paano ka ka-passionate sa loob ng church, kung paano ka kagalang, kung paano ka kasipag. Yung iba, grabe magwali sa church, mag-ayos ng upuan, mag-urong sa church, pagdating sa bahay, nganga. Pagdating sa bahay, pagod. At ang matindi pa, ang sasabihin pa, kasi pagod po ako sa church eh. Nako po, lalong hindi mo yan madadala sa church. Sabihin, doon ka na mapagod sa church, tapos sa bahay, wala ka ng energy. Hindi ka makapaglinis. Yes, tama yan, Mami Christy. Our family is our first ministry. Your family is your first ministry. Kung gaano dapat tayo kasipag sa loob ng church, ganun din dapat tayo. Yumeko, ano sabi ni Yumeko? God bless you. May interview ka ba? Okay. God bless you sa interview on October 15. God bless you. Aki, wala ka ng family. Meron kang family dito. Okay, Aki? We love you. Okay, if you think or if you feel na you don't have family, you have a family here. We are your family. Sa lahat ng mga walang pamilya, sa lahat ng mga wala ng magulang, wala ng ibang sinasandalan, nandito ang community natin. Okay? Safe space for all of us. Yan po kami umuunlad. Sakit naman nun. Yung tita ko laman po siya na church. At ito po, isa pang sasabihin ko sa inyo. Ang tingin lagi kay Lord. Kay Lord lang ang tingin. Kapag tumingin ka sa tao, matitisod ka. Bakit sila ganyan? Bakit sila ganito? Tama? How po kaya para magsan sa faith? Vlad, kung may mga temptations sa paligid, takbuhan mo lang yung mga temptations. And always allow yourself na nasa mga gawain. Magpakalalim ka, ikaw mismo, yung personal relationship mo sa Lord, huwag mong kakalimutan. Amen. May mga tao parang galit saan. Yung magawa mo na lang sa may Pastor May. Sure. Amen, Elaine. Amen. Is it okay to forgive someone but others are... Yes, Pagab. Napag-aralan namin yan. Panoorin nyo lahat ng mga lesson namin ng mga nakaraan. Masasagot po lahat ng mga tanong nyo. Nasa YT. Punta po kayo sa YT, tapos hanapin nyo po ako doon. Yung link, nandito sa taas, Harold Nicolas Cruz, punta kayo dyan sa link 3, nandiyan lahat ng mga links, panoorin nyo sa YT. It's okay na hindi agad-agad ma-restore yung kayo dati. No? Because it takes time. You forgive them, but healing takes time. Amen, Yumeko. At mga kapatid, sa lahat ng mga bago dito, you can follow us. You can join our community, our growing community where we are, parang I think 700 plus na tayo sa community. No, mag-join kayo sa amin. Mag-join po kayo. Masaya dito. Masarap mag-aral ng salita ng Diyos. And be different in our choices. Pas Mary Frolin Vinluan, in Jesus' name, I pray na yung bukol na yan, hallelujah, ay tunawin ng Panginoon. Walang imposible sa Diyos.
Hallelujah. At kung kailangan ng operation, bibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob sa pangalan ni Jesus. And Lord, I pray good result. Kung kailangan i-biopsy, Lord, non-cancerous in Jesus' name. Amen. Amen, amen. So, tandaan nyo lang palagi yung Romans chapter 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayong makisama sa sanlibutan sa mundong ito. Okay? So, let us separate. Kailangan may separation. Number 2, second, Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2. Romans 12 verse 2 yun. The second one, mga kapatid, preparation is part of worship. Brother Rose, God bless your husband. Ano pong pangalan niya? God bless you. God's favor be upon him in Jesus' name. Preparation is part of worship. Preparation is part of worship. Merong isa pong quotation. If you fail to prepare, you prepare to fail. Nagets nyo? If you fail to prepare, you prepare to fail. Kapag nabigo ka daw maghanda, naghahanda ka para sa kabiguan. Renante, God bless you. God's favor be upon you in Jesus' name. Crizani Botilla, God bless you. God's protection be upon you sa lahat ng mga Cebuano, mga kababayan po natin sa Cebu. So the priests had special rooms to prepare themselves before serving. They couldn't just rush into God's presence. They had to be ready. Ang mga priests during this time, they need to prepare. Kailangan po ay malinis sila bago sila humarap sa Panginoon. Kapag sila ay humarap sa Panginoon na may mga pagkakasala at karumihan, agad-agad sila ay mamamatay. So they couldn't just rush into God's presence. They need to prepare themselves. At ganyan din po sa atin mga kapatid. Consecrate yourself. Kagaya po ng teaching kanina sa prayer revival meeting. Sabi po doon, consecrate yourselves for tomorrow God is about to do wonders. Consecrate yourselves. Paano magkakaroon ng wonder? Paano magkakaroon ng miracle? Ang unang kailangan gawin is to consecrate. Consecration. Linisin ng iyong sarili. Consecrate yourself, for tomorrow I will do wonders. I am about to do something amazing, miraculous in your life. But all you need to do is to prepare your heart. Prepare your heart. Worship is not something we do casually. Prayer, reading the Word, and cleansing our hearts are ways of preparing ourselves to meet God. Bago ka humarap sa Panginoon, magpalinis ka ng puso. Magpalinis ka sa lahat ng mga karumihan, kalikuang nagawa natin. Let us pray and read the Word. Read the Word. Very important. Kaninang umaga, I am so blessed. May nag-chat sa akin. Pinakita niya sa akin yung yung picture ng devotion niya. Nagsusulat talaga siya. Itong devotion natin na to, binabalikan niya sa YT, tapos sinusulat niya yung mga points doon, yun yung nagiging devotion niya araw-araw. May highlighter, may mga bookmark, may Bible, may mga notebooks. Ganun po. Preparation. We need to prepare our hearts. Do not rush into God's presence. Be ready. Ang tunay na pagsamba po ay pinaghahandaan. Hindi po ito basta minamadali. Kaya sa lahat, may mga part ba dito ng worship team? Meron ba? Gawing seryoso pagdating kay Lord. Tama, Bert? Sino dito part ng worship team? Tumutugtog sa church? May mga worship leaders ba dito? Kumakanta, sumasayaw? You are all part of worship team?
Okay. Praise God. Sa lahat ng mga kasama natin dito na nasa part ng worship team, mga kapatid, ito po, kasi ako po ay dating worship leader din. And I am very sensitive to the leading of the Holy Spirit. Wow, presider po pala si Ma'am Elaine. Nagpapastora po ba kayo? Okay, sa lahat ng mga part ng worship team dito, preparation is very important for all of us. Go, Chelsea! Punta ka na, go. Mag-audition ka na. Okay? So we need to prepare, not just, hindi lang po yung technical ang dapat nating pinaghahandaan. No? Dapat pinaghahandaan din po natin. Ano po yan? Work hand in hand po yan. Hindi pwede na okay kayo technically but not spiritually. Hindi rin pwede na you are okay spiritually but you are not okay technically. Kailangan po technical at spiritual pinaghahandaan. Kailangan handa ka pag ikaw ay nagpakanta. Ibig sabihin, nag-pray ka, nagbasa ka ng Word of God, you meditate everything, you pray to God. At kapag during the rehearsal, of course, give your best. Sa practice pa lang, no, ibigay mo na yung best mo. Wag kang late. Bato-bato sa langit ang tamaan magpatama, ang matatamaan magbago. Wag kang puro late. Tapos wag din yung parang wala ka sa wisyo kapag nagpa-practice kayo. No? Lagi ka na nga late. Tapos parang wala ka pang ganang tumugtog. Tapos kapag word of God, lalabas kayo, kakain kayo, hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Worship team. Tayo po ay mga Levites. Kayo po ay mga frontliners. Ang ginagawa nyo po ay pagbubungkal sa puso ng mga tao bago taniman ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng role ng worship team. Kapag sumablay ang worship team, ang hirap po para sa isang pastor na magturo. Kapag pumalpak ang worship team, kailangan po partner kayo ng pastor eh. Kailangan po ay kaisa kayo ng puso ng inyong pastor. Hindi kayo isang team na parang wala lang. Prepare. Very important. Spiritual preparation and even technical preparation. Okay? Pastor, paano ka po nag-prepare para devotion time? So, I have separate time. Usually, kapag maagang-maaga, nandun ako sa harapan, sa may stage, at dun ako nagpe-pray kay Lord. Ganyan. And then, right after, kasi meron kaming sinusundan talaga na Bible reading sa church namin. Meron kaming sinusundan na Bible reading. So, yun yung sinusulat namin. Kaso, itong ginagawa natin kasi ay 1 chapter per day, 1 chapter per devotion tayo eh. So, sobrang late na. So, nalilate itong devotion natin. So, iba yung ginagawa ko pa for the church. Ayun po. So, let us prepare. Again, if we fail to prepare, we prepare to fail. Kaya wag mo nang hintayin na mabigo ka. Hi, marine applicant. Amen. God bless you. God bless you po. Gusto maging marino? Praise God. Praise God po. Marine applicant, God bless you. Nawa ay loobin ng Panginoon na maging ka, marino. Tapos huwag mo kaming kakalimutan kapag marine ka na. Sana pala rin kami lahat natin. Amen. God bless you. Hindi na ako nakakakompleto ng 8 hours na tulog. Pero hindi naman mukha na puyat-puyat tayo. Amen, Riri. God bless you. Okay, mabilis na po. Number 3 and the last.
Amen. Amen. Join lang po kayo. That's the goal. That's the road. That's the goal of this live stream. Para mas lumalim pa tayo at makilala sa Lord. So the third one, integrity inside and out. Pakinote po. Integrity inside and out. The priests could not wear their holy garments outside the temple. And this was a reminder that holiness is not for display. Not for display, but for genuine service to God. Okay, holiness is not for display. Na sinasabi mo, you are holier than thou? Na mas banal ka ba kaysa sa kanila? No. Holiness is your genuine service to God. Okay, holiness is for genuine service to God. True holiness is not about appearances, but about integrity in the heart. Ang mga tao tumitingin sa panlabas na kaanyuan, pero ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Who we are in private matters more than what we show in public. Ulitin ko po. And this is a warning and at the same time a reminder, pabala sa ating lahat. Who we are in private matters more than what we show in public. Ulitin ko po, last na. Who we are in private matters more than what we show in public. Mas mahalaga yung ano natin, secret place natin kay Lord. Mas mahalaga po yung ikaw lang. Paano kung ikaw na lang mag-isa nung ginagawa mo? It's very much, it matters. It matters. Sino ka ba pag mag-isa ka na lang? The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel 16:7. Holiness is not for display, but for genuine service to God po yun. Holiness is not for display, but for genuine service to God. Amen, Yuzi. God bless you. Kaya mo yan. Kaya ni Lord yan sa buhay mo. Ako nagsimula lang din ako. Hindi ko alam kung paano. But I just followed God. Ganun lang din. Hindi ko alam kung ano nangyari. Basta ngayon, alam ko ay pinalago tayo ng Diyos. At ngayon ay 28.9 na tayo sa loob ng 2 buwan. Just follow. Follow Jesus. Hindi tumitingin ng Panginoon sa outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel chapter 16 verse 7. 1 Samuel 16 verse 7. So parang ano lang po yan isang atleta, 'di ba? Kung ikaw ay isang atleta before the big game or before the competition, of course, they are training, they are preparing, and they are wearing the right uniform. They just doesn't step on the field unprepared. In the same way, we must prepare our hearts to live holy lives for God's glory. Ihanda ang ating mga puso na mabuhay ng may kabanalan para sa mataas na kaluwalhatian ng Panginoon. So ang key quote po natin, holiness is not about wearing holy garments. It's about living a holy life where God is honored every day. Hi po, Mila Villa Betita. Watching from Singapore. Ulitin ko po yun. Holiness is not about wearing holy garments. Holiness is not about wearing holy garments. It's about living a holy life where God is honored every day. It's about living a holy life where God is honored every day.
isang buhay ng may kabanalan at ang tanging ninanais ay maparangalan ang Panginoon araw-araw. That's our goal. Brothers and sisters, let us live our lives set apart only for God, exclusively for Jesus. Kakaiba na po tayo. We are called to be different. Amen. Mga bagong nilalang, mga new creation, every day, binabago ng Diyos. Sabi sa kanta, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Purihin ang ating Panginoon. Praise God! Diyan po nagtatapos ang Ezekiel chapter 42. Tuloy-tuloy ko na po, tayo po ay manalangin. Hallelujah! We thank you, Lord. We glorify you. We honor your name. Salamat po sa lahat ng mga salita mo na amin po napakinggan ngayong gabing ito. In just a short time, Lord, thank you sa pagbibigay po sa amin ng encouragement. Salamat po sa pagpapaalala ng mga bagay na dapat po namin ginagawa habang naghihintay kami sa iyong muling pagbabalik. And yes, Lord, mabubuhay po kami ng may kabanalan. Mabubuhay po kami na kakaiba sa sanlibutan. Hindi po kami sasabay sa agos ng mundong ito. Kung nire-require mo kami to go against the current, we will do it, O God. Kung nasaan ka, kung ano ang kalooban mo, kung ano ang pinapagawa mo sa amin, yun lamang po ang aming susundin, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na nakasama po namin ngayon sa live stream po na ito. Hallelujah. As I stretch out my hand, Lord, sa bawat gadget, sa bawat screen na kung saan sila ay nanonood, i-release mo ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, kagalingan at himala sa kanilang mga buhay. Proteksyon, pag-iingat sa pangalan ni Jesus. Let all our prayers, God, ay iyong katagpuin. Kung ito ay yes, ipagkakaloob mo sa amin. Kung ito ay no, hindi makakabuti sa amin. At kung wait, turuan mo kaming maghintay, Panginoon, sa tamang oras at sa tamang panahon mo. Again, we are praying, Lord, for our mga kababayan sa Cebu. Oh God, in Jesus' name, we rebuke aftershocks in Jesus' name. No more aftershocks. At kayo po ang mag-iingat sa kanila, magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan sa bawat araw. Hallelujah! Especially sa lahat ng mga tao na wala ng mahal sa buhay, mga tao nasa evacuation center, mga nasa facility. Lord, pakilusin mo ang mga opisyales ng gobyerno, Panginoon, at makita ang kalagayan ng kanilang lugar, ng kanilang bayan. At Lord, ito ang mag-uudyok sa kanila upang maglingkod ng tama. Panginoon, may puso with compassionate heart in Jesus' name. Pakilusin mo ang national government, pakilusin mo ang mga local government units, Panginoon. Hallelujah. Maging Panginoon ng mga non-government units, O God, in Jesus' name, organization. Dalangin po namin, O God, na magtulong-tulong upang maiprovide ng mga pangangailangan ng mga tao na naapektuhan ng lindol na ito sa pangalan ni Jesus. At ang bawat pamilya po namin, habang kami po ay matutulog ngayong gabi, balutan mo po kami lahat ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Ingatan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. We rebuke untimely death in Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po sa araw na ito, sa gabing ito. Patuloy mo kami bigyan ng masarap na pagtulog. Alpha sleep, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Tomorrow po ay mayroon kaming bagong kalakasan upang purihin ka, sambahin ka, pasalamatan ka, at nabigyan ka ng pinakamataas na karangalan. Sa iyo, ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen.